Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay, so does it mean that we makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the President to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the President, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Thank you. You may proceed po, ma'am. I'll proceed to my original question. May we have the Malacanang statement on the case filed against the Vice President, plunder and the graft cases before the Ombudsman? I understand the President was not feeling well last night, but I wonder if he mentioned anything about this. Wala po, napag-uusapan patungkol po sa anumang kaso na naisampa sa Vice Presidente. But ang Pangulo naman po natin ay naniniwala sa kakayahan ng Ombudsman at naniniwala sa katotohanan. Muli, kung sino yung dapat na managot, ay dapat na managot. So kung may katotohanan ang mga akusasyon laban sa isang opisyal, dapat lamang po ito maimbestigahan. But given the President is facing complaint, and then the Vice President is also facing complaints to highest officials of the land, what does it say about our country? Muli, ang Pangulo, sabi po niya sa atin, ay handa po siyang harapin to dahil alam po niya na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya nag-commit na anumang impeachable offense. At doon lamang po sana manatili na ang mga investors, ang mga kababayan po natin ay maniwala at magtiwala sa ating Pangulo. At lahat po tayo rito, hindi lamang po ang Pangulo, lahat po tayo ay dapat na magkaisa upang mas lalo pa natin patatagin ang ating bansa. Salamat. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, Yusek, sorry. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing this week na nag-appear yung witness na sina Maria and Joy said that their boss property in Tamarind Street, Forbes Park, was allegedly bought by former House Speaker Martin Romualdez. In a video dated November 24, 2025, Saldico claimed that Romualdez instructed him to deliver cash to 30 Tamarind Road. He described it as a drop-off point near the President's residence. The question is, does the President own a property near that area? And what is the reaction of the palace since the statement of Maria and Joy seemingly corroborates what Saldico revealed? And will these allegations eventually leads again to the President? Kung ano man po ang kanilang mga nasabi, mas maganda po na sila ay magkaroon ng ebidensya para mapatunayan po ito. At patungkol po naman sa binabanggit nila kay House Speaker po. House Speaker Romualdez. Former. Hayaan po natin na si Speaker Romualdez po or former Speaker Romualdez po ang siyang tumugon po dyan. Are you privy, ma'am, that the President has a property in
Forbes Park. Sa ngayon po ay wala po na ibibigay sa ating impormasyon patungkol po dyan. Okay, ma'am. And second question is, reaction na rin po sa ipafile or pinail na second impeachment complaint against President today by Bagong Alyansang Makabayan. Again po, Yung second impeachment complaint po na ipafile or final na ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, sponsored by the Makabayan Bloc. so hintayin po na lang natin kung ano po nilalaman dyan. Hindi po tayo makakatugon sa ngayon kung wala po tayong detalye kung ano yung kanilang kinocomplain. Thank you. Salamat po. Sunod na katanungan, AC Romero, Philippine Star. Yusek, may mga ulat na si resigned lawmaker Zaldico is seeking a dialogue sa pamamagitan ng mga intermediary na pare hinggil sa kanyang kinahaharap ngayon. Is the government open to a dialogue with someone who has been charged in relation to the flood control scam, and what parameters are we going to set in case we decide to hold talks with him? Sa ating pagkakarinig, siya po ay nais makipag-ugnayan sa ombudsman. At ang sabi naman din po, even before ng ombudsman, na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Pero ano po yung mga limits o parameters na sa tingin ninyo dapat in place kapag natuloy man yung usapang ganun? Nasa kamay na po iyan ng ombudsman kung sila po ay magkikita. Depende na po iyan na basta po ang naislaman ng Pangulo ay lumabas ng katotohanan at kung sino man ang maaaring responsable sa mga maanumalyang flood control projects ay silang maimbestigahan at managot. Pero on the part of the administration, kasi yung ombudsman is hiwalay po sa bureaucracy natin, no? So sa part ng government, sa admin, open ba kayo sa similar na discussions with former representative ko? Wala pa po naman siyang binibigyan na suggestion na siya ay makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon. Salamat po. Salamat po. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager, General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya nag-file ng optional retirement. Taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon? Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding. Pero muli, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Pumayag naman, ma'am. Okay na sa kanya yon, accepted na niya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general. Okay, so wala na tayong magiging problema doon. Wala na po. Okay, salamat po, ma'am. Salamat po. Tina Maralit, The Manila Times. Hi ma'am, follow up lang po dun sa tanong. Sinabi po kasi ni General Torre na plano niyang makausap si Presidente at ang NAPOLCOM regarding sa issue, pero nabanggit niyo nga po na nakausap niyo pa personal, so hindi na po mangyayari ang pinaplanong meeting? Hindi na po, naayos na po kasi kung mayroon mang misunderstanding na nagkapaliwanagan na po. So ma'am, isa pa po,
Do you think there's a need to revisit the PNP law para po hindi na maulit ang ganitong scenario in the future? Maaari po kung ganito po ang nangyayari at nagkakaroon po ng misconception sa mga provisions, no, ng batas, maganda pong ma-revisit at malaman kung ano ang dapat na mabago. Salamat po. Sunod po na tanong, Clay Pardilla, PDB4. Good afternoon po, Yusek. TomTom Traffic Index report says that the Philippines is the most congested in Asia. How optimistic is the government that investments will continue to flow into the country despite having flood control issues and political noise as well? Una po, nagbigay na rin po ng pahayag at aking babasahin kung ano po ang pahayag ni MMDA Chair Don Arte sa nasabing issue at particular po sa ASEAN. As far as ASEAN is concerned, may mga preparations na including EDSA rehabilitation from MOA to Orense. May mga inilatag din na traffic measures sa venue and nearby areas. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. So makakaasa po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro, may mga pagkakataon na may issue about traffic. Pero ito po ay tinutugan naman po ng ahensya. Chloe Hofana, Business World. Yusek, last Tuesday, nag-meeting po si Presidente and Governor Remolona. May we ask for further details? Ano po yung napag-usapan nila? Okay, ito po yung mga highlights sa meeting. Patuloy na nanatiling mababa at kontrolado ang antas ng headline inflation at inflation para sa pinakamababang 30% ng income household sa bansa. Nananatiling kontrolado ng pamahalaan ang mga posibleng panganib sa inflation outlook at inaasahang pasok pa rin sa itinakdang target na antas nito sa taong 2026 at 2027. Ang produksyon ay naapektuhan ng mahinang kumpiyansa ng merkado, ngunit inaasahan ang unti-unting pagbuti ng ekonomiya simula sa second quarter ng 2026 hanggang 2027. Gayunman, nananatiling mas mabigat ang mga hamon sa paglago, lalo na kung mas mabagal ang pagbabalik ng tiwala ng mga namumuhunan at consumer. Sa usapin ng pamilihang pinansyal, ang paghina ng piso ay dulot ng kakulangan sa balanse ng kalakalan at pananalapi. Hindi lamang ito nararanasan ng Pilipinas sapagkat maging ang ibang bansa sa Asia ay may katulad na kalagayan. Nakakaranas din ng paghina ng kanilang mga pera noong 2025. Ipinakikita rin nito ang pangkalahatang pag-igting ng US dollar at ang inaasahang pagkaantala sa pagbaba ng interest rates ng US Federal Reserve. So mas nakatuon po ang BSP sa pagpigil sa labis na paggalaw ng halaga ng piso kaysa sa pagtatakda ng tiyak na antas ng palitan. Yusek, last week, before yung back-to-back na record low peso level, sabi po ninyo na wala pang immediate need for the BSP to intervene. Do we still stand by that statement? Sa ngayon po, yan pa rin po ang napag-usapan at muli magre-report naman sila sa Pangulo kung kinakailangan na po talaga ng intervention. And last question po, ano po yung possible na trigger para mag-intervene ang BSP? Hihintayin po ba natin ang 60 peso per US dollar na exchange rate? Ayaw po sana, ayaw po ng Pangulo na umabot po ito sa 60 pesos na palitan. So, abangan na lang po natin kung ano po muli ang mapag-uusapan at kung ano ang gagawin po ng BSP patungkol po dito. Salamat po. Sunod po na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, before my main question po, banggitin ko lang po yung articles of impeachment ng Bayan kanina. Institutionalizing systemic corruption and patronage by adopting the BBM parametric formula. The president betrayed the public trust by institutionalizing and entrenching a pork barrel system. Your comment po. Again, BBM parametric formula and then The president betrayed the public trust by institutionalizing and entrenching a pork barrel system. Okay, unang-una, ito rin naman po yata ang naging issue patungkol pa rin po sa GAA, patungkol pa rin po sa pagbibigay ng ayuda. Unang-una, nasaan po ba yung sinasabi nating BBM parametric formula? They have to prove that. Okay? Pangalawa po, yung sinasabi yung pork barrel. Mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo
na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. Marami pong na-veto at ang binigyan niyang utos noon sa DBM ay magkaroon ng conditional implementation. Marami po ang mga nasaktan dahil hindi na ibigay ang kanilang mga budget na hinihiling dahil pinag-ingatan po at meron po tayong tinatawag na for later release. At yung mga for later release na yon, karamihan po doon ay hindi na-release dahil kulang po sila sa mga requirements. So, kung ganito lamang po ang kanilang mga magiging akusasyon, muli, malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Yusek, whistleblower Dondon Patidongan alleged that Atong Ang is getting help from foreign officials or foreign friends, and even detailed how Ang used to transport allies through fake passports. There's also rough info from DILG that he may be in Cambodia. How confident is the government that Mr. Ang will be held to account considering his supposed influence, even in other countries? Unang-una po dito pa lamang sa atin sa Pilipinas, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., hindi po nakaligtas itong issue tungkol sa missing Sabongeros. Pinatutukan po yan at nung panahon po ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, hindi po ito pinakawalan. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hostisya. Sunod po na tanong, Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang tanghali po, Yusek. May mga naglabasan po mga video ng Russian vlogger habang nasa custody po siya ng mga Philippine authorities po na nakapag-vlog pa po siya at lumulutang po na parang nagkaroon po ng special treatment sa kanya. Ito ho ba ipaimbestigahan ho ng Malacanang at pagpapaliwanagin niyo ho ba yung DILG or PJMP dito po sa issue na to? Nakausap po natin mismo ang spokesperson ng Bureau of Immigration at ito'y na-detain. Si Russian vlogger ay na-detain sa Bureau of Immigration Detention Facility. At ang mga nauna daw yatang mga video ay no early time ng kanyang pagkaka-arrest. So because of that, marami na po natanggal. 3 po natanggal ng immigration official because of that. At marami po na-confiscate na mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang aabuso. Thanks. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we know what was tackled during the meeting with ES Recto 2 days ago? Nagkaroon po ng meeting tungkol sa anti-dynasty bill. Pinag-usapan po doon yung mga maaaring lamanin o ma-propose na provisions para sa anti-dynasty bill dahil ito po ay isa sa mga priority bills ng ating Pangulo. Ang mga napag-usapan ay yung tungkol sa mga levels of ban, yung mga degree of familial relationship, types of relationship considered, consanguinity, affinity, mga positions covered, local ba, national or both, at kung ang scope of timing of prohibition, simultaneous or successive. So ito po ay inaaral pa po at kung magkakaroon po ng magandang balangkas patungkol dito ay maaari po itong isuggest para po sa anti-dynasty bill. Pero ma'am, meron po ba tayong information kung merong sariling recommendation si Presidente na gusto niyang maipasama dun sa mga provisions ng bill? Kaya nga po nagkaroon ng meeting. Ito po yung pinag-usapan para po mas maging maganda yung provisions na maaaring mailagay sa batas. Kailan po kaya matatapos, ma'am? May timeline po ba tayo with this bill? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Kamiting pa lang po eh. Thank you, ma'am. Para po sa huling katanungan, AC Romero, Philippine Star. Yusek, just a follow-up on the peso. Nabanggit nyo the President does not want the exchange rate to reach the 60 peso threshold. Bakit po? Hindi, sa tingin po ng Pangulo, hindi po magiging maganda na tumaas pa ang palitan na hindi papabor sa peso. Because what sectors yung kanyang concern about? Wala po na, buong Pilipinas po, para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano ba yung nakitang na impact if it rises further sa rate na yun?
Kapag tumaas po kasi na 60 pesos, bumaba yung value ng peso, definitely, mag-i-increase yung debt natin because yung palitan po, tataas po yun. So yun po yung naging Isa po concern yun. ng Pangulo. Mm-mm. Okay. Apo. Salamat. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, yung tungkol po sa inihaing o yahain sana pero mukhang hindi po tinanggap ng House Secretary General yung sa inendorso ng Makabayan Black na impeachment complaint. May dalawa pa hong article dinabanggit ni Ivy. Ito ho yung abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations. At yung Article 3, direct personal involvement in kickback schemes. Hindi ho tulad doon sa naunang complaint, focus po ang reklamo ng grupong bayan sa katiwalian, lalo na sa tungkol sa budget at sa paggamit nitong mga unprogrammed appropriations. Will the palace maintain its former position na wala hong basihan itong impeachment complaint? Unang-una po kasi pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. Last follow-up lang po, Yusek. Rafi Ayeng, Daily Tribune. With regards to impeachment na lang po, ma'am. Sabi ni Senator Amy Marcos, scripted na naman daw po. At parang scripted daw dahil yung unang complaint, yun nga, balik tayo dun sa lawyer din ni First Lady. And then, ito rin susunod na, scripted din po. What's the, Bakit, bakit naging scripted yung pangalawa? bale, yun rin po yata ang iniisip ng, ng minority ng Senate. Wala naman po kasi talaga silang maituturo na naging kamalian ng Pangulo. Yan lamang din po ang lagi nilang sasabihin tungkol sa pagpirma ng GAA, tungkol sa di umanong kickbacks na wala namang mga ebidensya. Unang-una po, pinaliwanag na po natin to na hindi po naging lawyer ni First Lady Liza Marcos itong si Atty. Andre De Jesus. At sa ating pagkakaalam, ito din po ay kanyang dininay na meron silang ugnayan ng First Lady. At siya po mismo ang umamin na siya po ay naging lawyer ng PDP Laban Duterte Group. Inamin po niya yan. At ang nais po niya noon ay ma-legitimize ang grupo ng PDP Laban Duterte Group. So muli, wala po siyang kaugnayan sa unang ginang. Balik na lang po dun sa sa inflation naman po. Ma'am, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas. Mataas pa rin ang presyo ng mga karne, isda at gulay sa palengke. And what is the intervention of the palace on this? Sa ngayon po, tatanungin po natin si Secretary Kiko kung ano ang pinaka-estado dito. Wala pa po tayo kasing konteksto dyan. But makaasa po kayo na makikipag-ugnayan po tayo kay Secretary Kiko patungkol po dyan. That's the last question, Yusek. Thank you po. Okay? Salamat. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.